para maayos yung pagdaan na doon sa siyempre kami kampante na kami na maayos yung biyahe namin. But, there's one more thing. Oh my gosh, hindi ko expected na ganito pa rin talaga mangyayari sa amin sa Bicol. Last day, January 1, 2024, time check, 12 p.m. lang. So guys, grabe yung init. So guys, pupunta sila sa dagat. Hindi kasi ako maliligo kasi meron akong hehehe. So yun, nag-e-enjoy sila maligo. Sana all. After nila maligo guys, pauwi na kasi kami. So guys, nagpinga muna kasi kami. So 5 p.m. na kami nagbiyahe. So guys, ititika ko sa inyo yung nangyari sa amin habang nagbiyahe kami. Kumain kami ng dinner sa Jollibee and after nun, ihahatid lola ko doon sa bahay nila. Eh, hindi naman namin alam na ganun pala kalayo yung bahay nila. Masarap talaga sa feelings. And maginaw kasi nga gabi na. So, binuksan namin yung bintana, ganun para makaamoy kami ng sariwang hangin. So, yun. Malapit naman na kasi kami doon. Biglang, hindi na maandar ni Papa yung sasakyan niya. May bato kasi doon. Siyempre, nataranta kami yung time na yun. Hindi namin mapaandar, paataas. Grabe yung lubak-lubak doon. Hindi namin maandar yung kotse. So, bumaba kami and tinignan namin kung anong solusyon yung gagawin namin nun. So, syempre, madilim doon. Walang signal. Hindi ako makapaniwala na ma-experience namin yun. Nung time na yun. Ang dilim-dilim pa. Siguro mga 11 p.m. or 10 p.m. na ng gabi nung time na yun. So, syempre ako, kinakabahan na din ako nung time na yun. Pero, fun experience naman siya, guys. Tumawag yung lola ko doon sa barangay. Kasi malapit na din naman yung barangay doon. So, tumawag doon. Doon yung kagawad, at doon yung mga tao, mga lalaki. Para tulungan si Papa para magtulak sa kotse niya. So, yun nga. Siyempre kami na lumabas na kami sa kotse. So, sinamahan na lang namin siya. Nagdahan na lang doon sa barangay. Ganun. Yun yung nangyari sa amin. Di ba grabe talaga yung nangyari sa amin? Okay na. Nakaikot na si Papa. Natulungan na siya. Tapos, siyempre, nabayahe na kami, ganun. Naging okay na kasi gina-guide namin siya kung paano yung kotse niya. Kung saan liliko, kung saan siya kakaliwa, kung saan siya kakanan, ganun. Yung pagdaan na doon sa siyempre, kami kampante na kami na maayos yung biyahe namin. But, there's one more thing. Oh my gosh, hindi ko expected na ganito pa rin talaga mangyayari sa amin sa Bicol. 1 a.m. na, nalimpungatan kami. Kasi natulog kasi kami nung subiyahe namin. Nalimpungatan kami, nag-stop si Papa. Tapos sabi ko, asan tayo? Parang nag-stop tayo, gano'n. Tapos, 1 a.m. na yun. So, chinek ko yung cellphone ko, 1 a.m. na yun. And then, oh my gosh, nawalan kami ng gas. And naubusan ng battery. Iyak malala, girl. Kasi wala din signal. Gabi na yung madaling araw na yon. So, anong gagawin namin? So, syempre, naisip na rin si Papa sa mangyayari sa amin. So, ako din naman, naisip sa paano tayo makakabiyahe ng maayos kung ganito yung mangyayari sa amin. Ganun. So, hirap talaga pag road trip na malalayo is hindi tayo prepared. So, dapat, kapag mag-road trip tayo na napakalayo, dapat prepare tayo palagi. All time, check natin yung gas, check natin yung battery na sasakyan natin, if magbabiyahe tayo. Yun lang naman talaga yung importante, pati pagkain, habang nasa biyahe, para maging maganda yung flow ng biyahe. Hindi nakaka-boring, masaya, enjoy. Pero, yun yung nangyari sa amin, guys. Pero masaya naman, guys. Hindi ko talaga siya makakalimutan kasi first time yung nangyari and masaya siya kahit gano'n na yung nangyari. Kasi, dun tayo natututo sa mga nangyayari sa life natin. So, yun lang naman nangyari sa amin, guys, sa Bicol. Ito na yung pinaka-last na video ko, trip sa Bicol.
Bawal ang hindi. Mga paparikas ka. Sa bilangan ko ng space, Tagalog. May wala ka naman na If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aming channel. So don't forget to pray and maging maganda yung pasok sa inyo ng 2024 kasi spread love, peace, and hope. Bye-bye!